Magandang araw po sa lahat at welcome back po sa aking channel. At sa video po natin na ito ay sasagutin ko po yung mga taga-subaybay natin na nagtatanong ano po yung dimension ng aking incubator. So ito pong incubator na ito ay 108 capacity na setter at 100 capacity po na hatcher. So dito sa baba, dalawang tray po yan na tray para sa hatcher natin. So ito po yung combined na tinatawag. Tapos ang ating fan ay ganun pa rin, basta wala pong nabago. Bago ko po ito isara ay papasilip ko sa inyo, tapos dun sa mga nagtatanong po ng dimension nga po. So dito sa aking 108 setter na ito, ang aking pinto ay 16 inches po lahat ng aking gamit dito. Yung taas po niya ay 32 inch. Tapos ang lapad po niya, ito po dito po sa gilid, ang lapad po niyan ay 20 inches. So ayun po. Tapos dito naman sa ating lamesa, itong lamesa ng ating fan, dito sa ceiling, from ceiling, ay ang clearance po niyan ay 5.5 inches, 5 and a half. Tapos ano pa ba, sa yung wiring po nito, check nyo lang po yung description. Andyan po sa description yung isa ko pong video na pag-wire nitong ganitong klase ng motor. So 3-phase motor, pero ginawa ko siyang lever type. Isang linya lang yung pinagana ko, yung counterclockwise lang. Tapos ito po yung aking panel dito po sa gilid. So itong part na to, yan po ay likod. Tapos aluminum po lahat ang aking gamit para iwas kalawang. So ito, hindi naman po kalawang yan, ano lang yan, dumi lang. Tapos dun sa gustong magawa ng sariling incubator, saan ako kumukuha ng pyesa, so check nyo lang din sa description sa baba. Nandyan ang Facebook account ni Ma'am Krista D na taga Caloocan. Kayo na po ang makipag-usap sa kanya, kasi ang ino-order ko sa kanya yung ating 200 watts na heater na nichrome wire, at ito pong tray na 54 capacity. Yan, dyan po ako kumukuha. Yung motor, Lazada, Shopee na lang po yan, saka yung ating Lilitech. Tapos ito namang aking limit switch, dito na ako bumibili din sa local, malapit dito sa amin, sa mga gawaan ng video. Okay yan, meron yan. Tapos ang ginamit kong board dito ay yung MDF na laminated, two-sided siya. Ang kagandahan nito, kahit hindi ka na maglagay ng ceramic at kahit hindi ka na magpintura. So yung MDF kasi matibay, tapos saktong 3/4 ang kapal. Hindi katulad ngayon, kasi pag mga marine plywood, minsan undersize. Tapos yung mga palaman sa loob, may mga palaman na semento, sisirain ang inyong mga gamit. Tapos undersize pa siya. Pag ganun nga lang, mura nga lang, tapos ang mapapamahal din kayo, kasi magpipintura pa kayo, gagamit pa kayo ng insulation. So itong MDF, hindi na, tipid na, pero medyo may kamahalan din, kasi ang kuha ko sa isang buo nito ay 2,200, kasi incubator maker ako. So yun na, doon na ako, kasi ang gagawin ko na lang, tatabasin ko si plywood, tapos ipapako, assemble, hindi na ako magpipintura. So nakaless ako ng pagod, tapos less din ang gastos. Tapos ito nga pala yung papakita ko rin sa inyo in action, kung ilang watts ang aking incubator. So ayan,
Buhay lang, si fan lang po yan, 46 watts na yan, fan lang po. Kasi ang ating fan ay continuous, wala po siyang patayan, dire-diretso po yan. So bubuhayin natin si heater. So naka middle switch to, ibig sabihin patay po ang ating heater. Ang automatic nya, nakataas po siya. So ayan, kung makikita nyo, nagsiswing siya. Dito siya sa kabila titigil kasi ito yung kanyang, nandito ngayon yung kanyang time. Sa kabilang to, after 2 hours lilipat yung oras dito. So hahalo si turner natin. So dun sa lever natin, naka-welding na po yan. Kaya sure po ako na matibay. Nag-welding ako ng rad dun sa motor. So nakakalas po yung motor natin. Meron lang pong lock yan. Huwag po nating i-welding nang nakabuo pa siya kasi may ilang tawag dito, may ilang gear sa loob na may plastic, so matutunaw. Kaya tatanggalin nyo muna yung lock na yon bago nyo i-welding. Tapos dito nag-welding ako ng nut para nakakalas natin. So ayan, nakakalas din po natin yan. Tapos pag magmamanual po tayo, ibababa lang tong si toggle switch, dire-diretso lang yan kahit tamaan niya yung limit switch. So ito yung tumatama sa limit switch natin, itong aluminum natin. Siya na yung nagko-connecta dito sa dalawang tray. Yan, magkabila yan. Siya na yung nagko-connecta sa tray at siya na rin yung nagti-trigger sa limit switch natin para mag-stop. So dire-diretso lang yan kasi naka-manual pa. Ang purpose nitong manual ay kapag magsi-center kayo ng tray nyo, tapos ipupull out nyo, magsasalang kayo. So antayin nating mag-middle pumantay. Tapos i-off nyo lang dito, imi-middle switch nyo lang. Then pull out nyo na si tray. Mapupull out nyo na si tray yan, hila lang dun sa unahan. So ayan, papakita ko sa inyo pala itong ating consumption. Automatic lang natin. So ayan, nasa 2, bababa pa po yan. Ayan, 270. Basta mga ganyan po, mga 270 something po yan. Kasi may 5 watts pa tayo na bumbilya. So buhayin natin bumbilya. Itong bumbilya, huwag nyo po laging kakalimutan na pansilip lang po yan. Pag nakalimutan na bukas, so dumadagdag ng init sa incubator, mag-overheat. So ayan, teka, buksan lang po natin kung ilan sagad. Watt meter ko lang po ito, hindi po ito kasama sa incubator. Pancheck ko lang po yan kung. So ayan, 279, bukas si ilaw. Ayan, 10 watts pala ang aking bumbilya. So pansilip lang naman po yun, hindi naman po laging bukas yun. Ayan, buhay po si heater nyan. So pag patay si heater, magma-minus na lang tayo ng 200 watts. So patayin natin si heater. So ayan, 46 lang po. Yung dalawang fan lang po yan, 20 watts. Ang divide lang natin sa dalawang fan, yun na po yung wattage ng isang fan. So ayan, 46 lang po. Automatically natin palo po yan ng ayan, 268 watts. Buhay si heater. Hindi naman po laging buhay ang heater yan, kaya lang po siya hindi mamatay ngayon kasi open na open pa yung ating incubator. So hindi pa siya kulang pa siya ng likod dito ng pader dito sa likod, tapos kulang pa ng pinto. So tatapusin ko na to ngayon kasi kukuhanin na to nung may-ari bukas. So pakita ko rin sa inyo yung harapan. So ayan po yung ating heater, tapos yung ating ceramic holder. Ayan. May gulong na rin po ito para madali po siyang i-move. So ayan, yung ating sensor. So ano na lang po ito, pinto na lang po saka doon sa likod. At tapos na po ito. So ayun po, doon sa mga gustong gumaya, wala pong problema. So ayun po, marami pong salamat sa inyong pagsuporta at panonood dito sa aking mga video.
At huwag niyo lang pong kalimutan ang pag-subscribe at pag-like na rin po sa ating mga video. Sana po may natutunan kayo. So yun lamang po, tatapusin ko na po ito at kailangan na po ito ng may-ari bukas. So maraming salamat po. At doon sa may mga katanungan po pala, comment lang kayo sa baba kung ano yung gusto nyong malaman. So sana masagot ko sa abot ng aking makakaya. Sige po, maraming salamat po. At yun lamang po at ingat po tayo.